Maga nga pala kaming namalengke ni Rosie, tapos bigla ko nga pala nakita itong kainan dito. May kainan pala doon. Ngayon ko lang to nakita. Matry nga minsan. O diba, instant promote pa. Baka naman, napunta nga pala kami sa palengke ni Rosie para bumili ng pang-ulam. Malamang, alangan naman ang gamutang bilhin mo dyan. Syempre, pang-ulam talaga, palengke yan eh. Tapos ayan, nandito nga pala kami sa palengke. Naalala ko pa dati, nung mga bata pa kami, kailangan pa tumama ni nanay ni tatay sa weteng bago pa kami makapunta ng palengke. Pero ngayon, anytime pwede na kaming mamalengke dahil marami na kaming pera. Tapos tinanong nga pala ako ni kuya kung pang ano yung baboy. Sabi ko pang ulam. Tapos bigla akong natawa. Sa mga naghanap nga pala dyan ng mga sariwang baboy at karne. Diyos ko, di na kayo bumili kila ate chat kila kuya Ryan. Sariwang sariwa talaga ang karne din. Kaya suking-suki na ako. Hindi ako mapapaya sa sobrang sariwa ng mga karne din. Yan, nagpa-cute na nga ako. Pagkatapos ko nga palang bumili ng karning baboy kay kuya Ryan. Dito naman tayo bumili ng karning manok kay kuya pa Johnny. Isa pa dito. Sobrang fresh ng manok dito. Kasing fresh ko. Tapos ayan, binigyan na nga pala ako ni Kuya pa Johnny ng suklip. Gusto ko lang i-share sa inyo na hindi nga pala ako makain ng karning manok pag yung kinata, yun mga inakata. Hindi po talaga ako nakain ng karning manok na gano'n. Naawa ako, lalo pag nakikita ko na inakatay, awang-awa ko sa manok. Sabi ko, paano pag may pangarap yan sa buhay? Baka engineer yan, doktor, tapos kakatayin nyo lang. Kaya hindi talaga ako nakain. Share ko lang. Pagkatapos ko naman bumili ng karning manok, nangganap naman ako ng repolyo at ayan, may nakita na nga pala ako. Si Rosie nga pala, ang aking photographer. Natatandaan ko pa dati nung bata pa si Rosie, medyo matanda na rin ako noon. Ay, ilamin na matanda na. Nung medyo bata pa si Rosie, nung baby pa talaga, lagi nahuhulog yan sa kanal, inapulot ko lang. Kaya ayan, lumaki ng tsaka. Ayan, binigay ko na nga para yung repolyo para bayada. Tapos ayan, nakakita na nga rin pala ako ng pansit. Bumili na rin nga pala ako ng pansit. And dahil masarap ito sa Boodle Fight o Boodle Fight, bahala na kayo magtama. Tapos pumunta na nga pala ako doon sa Castle Store dahil mabila ako ng Milo sa kay Skyflex para habang nanggaluto, makain muna kami. Inatingnan ko nga pala dyan kung kasya pa yung pera ko. Napag-isipan ko pa kung magkakasya baga sa isang losenang Milo. Ay 100 plus na lang yung pera ko. Tapos may Skyflex pa. Hay, iba talaga pag mahirap ka, natingnan mo pa kung kasya yung pera mo balang araw. Ay, balang araw. May balang araw pa talagang nalalaman. Balang araw, yung bagay yung pangarap ko, yung makapag-grocery na hindi ko na inatingnan kung magkano yung price. Pag kasi ako nangga-grocery, inakwenta-kwenta ko na sa isip ko dahil baka magkulang yung pera ko. Natatakot akong magkulang, mapahiya pa ako sa cashier. Kaya ayun lang kung inakwenta pag nangga-grocery ako. Pero isang araw, siguro pag nag-grocery na ako, hindi ko natingnan yung price. Basta dampot na lang ako. Yung bayang pangarap ko sa buhay. Tapos ayan, nandito na nga pala ako sa nanggatinda ng Skyflex, sa mga display ng Skyflex. Hinanap ko pa na palampas pa ako. Buti na lang tinuro sa akin ni Rosie. Andino naman ang mata ni Rosie. Pumunta na nga pala ako sa cashier para magbayad. Kabado na nga pala ako dyan dahil baka magkulang yun 100 plus ko. Buti lang hindi nagkulang. May sukli pa akong 20 pesos at yun ang pinambili namin ni Rosie ng palamig. Tag-isa kami. Hindi ko na nga pala nabidyoan na nagbili kami ng palamig dahil hanggang madali na kami kasi baka umulan. Tapos ayan, si Rosie nagpa-video na rin sa akin dahil gusto niya rin daw magsama sa vlog ko. Syempre naman, isasama talaga kita at ikaw ang number 1 photographer ko. Tapos ayan, nag-andar na nga pala kami. Papukita pa yung aking panot. Tapos bumalik nga pala tayo sa pansit dahil may kwento ako doon. Alam nyo ba, nung nagtambay kami sa bahay ng barkada namin, may bida-bida akong friend na gustong magluto ng pansit. Sabi ko yun na lang marunong. Sabi magaling daw siya magluto. Tapos ayun, nung nagluto siya, Diyos ko, kasamaan, labog na labog. Ayun, di namin kinain. Joke, Emi lang. Emi lang, kinain pa rin namin kahit labog na. Natatawa lang ako pag binabalikan ko yung mga kwento ng mga alaala na Hindi ko alam kung bakit natatawa ko palagi pag inabalikan ko yung mga nakakatawa namin alaala. Talagang kinain pa rin namin yung pansit kahit labog na dahil sayang yung ambag ko. Nagambag ako doon ng 20 pesos. Sayang pa yung kung Dito na pala kami sa bahay ng kapatid ko. Opak, yung dream house ng kapatid ko na pangarap niya no may overlooking sa dagat na tupad na. Samantalang yung pangarap ko na mapasakin yung crush ko hindi pa natutupad. Pagpasok ko po lang unang bungad siya at jugad ang nakita ko. Tapos ayan sila Marco. Tapos ayan nilalagay ko na nga pala sa lamesa yung aking pinamili. Sabi ko sa sarili ko, pag ako'y marami na rin pera, mangga pa double layer din ako ng bahay. Ano double layer? Mangga pa double, anong ba tawag dyan? Double deck? Double wall? Ano tawag sa may taas na bahay? Huy, ano? Double
Basta yung may taas ng pangarap ko sa buhay, yun makapagpatayo ng may bahay na may taas, yung para balagan sa Korea, yun doon lang kayo nanggainom sa taas, tapos meron ka rin kwarto doon sa taas, tapos parang inuman yung taas, anong bang tawag doon, basta yun yung maganda bahay. May plano na ako sa bahay ko, ang problema na lang ay pera, pero marami na akong plano para sa bahay ko, kaso wala akong pera, kaya nga na lang tayo. Tapos ayan, nag-init na nga pala ako ng tubig, dahil manggakape nga pala kami. Tapos ito nga pala si Rosie, ganda-gandahan na naman, tapos bigla siyang umakyat doon sa tiles na inagos, kaya huwag ka dyan, baka masira, inagawa pa lang yan, kanidikit pala. Tapos ito na nga pala si Atyo. Tapos may kwento nga pala ako about kay Rosie. Nung nalasing yan, iyak ng iyak dahil iniwan ng kanyang jowa. Kung ano-anong inasabi. Tapos nung nag-break na sila at nakita sila sa personal, scammer daw pala yung kanyang jowa dahil sobrang puti sa Facebook hanggang itim naman sa personal. Tapos sobrang liit pa, akal niya daw matangkad. Nanggajowa kasi ng mga hindi pa nakikita. Gusto niyo bang pangalanan ko kung sino yun? Wag na lang, baka magalit pa pag napanood niya to. Friend ko pa naman yun. Ay! Emi lang ti. Tapos bigla ko nakita itong door lock na to. Kaya namang ganda naman. Ang social parang pangmayaman. Sa mga movie ko lang to nakikita. Dahil yung door lock namin, Diyos ko, kawad lang. Tapos ayan si Rosie nag-model na naman. Nakalata hindi siya naka-video. Tingnan mo, nanggakakambot. May balak daw siya sumali ng pageant. Kaso hindi siya makita sa dilim. Baka pag sumali to ng beauty pageant, hindi beauty ang sinalihan. Ayan, nanlilibak na naman si Omel. Emil lang. Tapos kinuha nga pala sa akin ni Rosie yung cellphone na pang video namin dahil videoan niya daw ako dahil ang ganda raw ng background ko. Sabi ko, sige, videoan mo ako. Tapos ayan, nagpa-cute na nga pala ako habang nagahintay kami ng pagkain. Tingnan nyo naman, padila-dila pa. Tapos andito na nga pala si Marco. Larong-laro lang nga pala si Marco. Tingnan nyo naman, ang cute ng pamangkin ko. Patalon-talon lang yan. Tapos alam nyo ba, ang talent ni Marco ay sumayaw. Sobrang galing yan sumayaw. Basta nakakarinig na ng tugtog ay sobrang sayaw. Kikembot-kembot na yan. Tapos ayan nga pala si MJ, nahingi sa akin ng piso. Sabi ko, wala akong piso. Dos meron. Tapos ayan na nga pala si Rosie. Nagagayat na nga pala siya ng mga patatas at repolyo sa sibuyas bawang. Alam nyo ba, kaya sinama ko si Rosie dito para tagagayat talaga. Kasi tamad talaga akong mag-get. Ayan si Rosie, patawa-tawa lang yan. Sabi niya, ginawa daw siyang tagagayat. Tapos ito na nga pala yung adobo. Diyan ilalagay mamaya yung patatas na inagayat ni Rosie. O diba, ang sarap ng aming ulam. Ibubudel fight nga pala namin yan. Tapos ayan nga pala si Ate Joy. Video ng video na lang. Walang ginawa kundi mag-video. Ang ganda daw kasi nung kanilang chandelier. Tuwang-tuwa din naman ako dahil ang ganda nga ni talaga nung kanyang chandelier. Ang sarap mag-TikTok dyan. Wala nga pala yung signal dito kaya hindi kami makapag-TikTok ni Rosie. Kaya bakit na lang kami sa taas para magsayaw-sayaw. Tiga video ko nga pala si Rosie. Nalala ko pa dati bago pa ako makakita ng party light na ganyan. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Kailangan pang mag-December na tingnan namin yung mga Christmas light ng aming mga kapitbahay. Tapos dati tuwing Pasko, tuwang-tuwa pa ako pagsasapit ng Pasko dahil magkakapera naman ako. Ngayon parang hindi na ako natutuwa sa tuwing masapit ang Pasko dahil ako na yung nanggapapasko sa mga inaanak ko. Anak ko ngayong Pasko, sana ipas muna dahil wala akong kwarta. Tapos ayan, pumasok na nga pala ako sa kwarta. Tapos bigla ko lumabas sa isang bintana. Nagulat si Rosie. Bigla ko nakasilip. Tapos nagay na nga pala kay Rosie. Tapos pangiting-ngiti lang si Rosie. Tapos sabi ni Rosie, siya ko naman ang videoan mo nang may pang my day naman ako. Tapos sabi niya, picturean niya. Tapos binudol ko, balabla, inapicturean ko siya. Todo post naman si Rosie. Hindi alam, inabidyoan ko siya. Tapos pagkatapos ko siyang videoan, ipapakita ko sana yung mga picture. Sabi niya, ba't wala akong picture dito? Ba't ito yung video? Tapos tawa ng tawa ko. Tapos ayan, si Marco na nga na naman palang binidyoan ko dahil ako nang gaalaga. Ikukulong ko sana si Marco dito sa kwarto para hindi naman mag-inilikot sa labas. Tapos pag inakulong ko, nang gainiyak. Ay! Tapos nanganta na nga pala si Rosie. Buti na lang may piso wifi dito sa kapitbahay namin. Kaya tuwan-tuwan si Rosie. 20 nga pala yung hinulog namin para pang ilang oras na kahit magdamag na si Rosie nanganganta. Okay lang. Yan naman ang hilig ni Rosie, manganta kahit sobrang sama naman ng kanyang boses. Tapos ito naman ang pinakahihintay ko, yung kainan. Dito nga pala yung adobo. Ang ulam nga pala namin dyan, adobong manok sa kanilagang baboy. Tapos tortang puso. Sobrang sarap nga pala ng tortang puso sa mga nangangain ito. Ayan, pinunahan ko na nga pala. Tinikman ko yung tortang puso. Sobrang sarap. Medyo malat-alat lang ng konti. Tapos tumikim din ako ng karning baboy at karning manok. Sobrang sasarap talaga ng luto. Ang sarap talaga magluto ni Maria. Ayan nga pala si Maria yung naka-white. Tapos ayan na nga pala si Rosie. Tinikman na din yung luto ni Maria. At sobrang sarap pala talaga. Tapos nung nag-swimming kami nung mga kaibigan ko, nag-budel fight din kami sa dagat. Tapos yun mga buhangin, talsikan na sa kanin. Pero walang nagpapaawat, kanya-kanya pa rin kainan, walang arte-arte. Sobrang saya naman pagkasama mo talaga mga barkada mo sa pag-swimming. Kahit marami ng buhangin yung kanin at yung ulam, todo kain pa rin. Wala nang arte-arte pag mga kaibigan talagang kasama. Tapos ayan, ang sarap nga pala ng subo ko dyan. Sobrang sarap kasi ng ulam namin. Tapos